pag-ampo man? Ang pagampo, resulti nila no, sa English nga, prayer is a union with God. No? It's nothing but union with God. So in prayer, we speak to God, we articulate to God our desires, the desires of our hearts, ang atong mga pagpasalamat, pag-ampo, ang atong mga kasinatian. But at the same time, prayer is also allowing God to talk to us. No? So mano ang importante sa pag-ampo nga aduna tay panahon paalang sa Ginoo. Dili lang kita ang misulti kaniya kung unsay gusto nato alang kaniya, kun dili nga we allow God to speak to us. And mahimo lang na siya sa pinaagi sa in silence, no? Sa pagpamalandong o sa pagbasa no sa kasulatan sa atong Ginoo. Kay ang Ginoo sa Biblia, kay ang Ginoo misulti man kanato pinaagi sa iyang mga pulong, no. So prayer is being connected with God, no. Mao gani na nga sa simbahan, sa mga relihiyoso o sa mga kaparian adunay gitawag nga Liturgy of the Hours nga ang tanan giimbita pod sa pagpangamuyo nga sa matag oras sa atong kinabuhi gihalad nato kini alang sa Ginoo, no? Every day should be every moment of our lives should be a life of prayer. Father, unsang klaseng pag-ampo? Ug nganong dapat man mag-ampo. Adunay mga ritual nga ginabuhat sa pag-ampo, no? Ritual sa gibuhat nato nga pag-ampo sa simbahan, no? Mao na nga nagatentag santos nga misa, mga sakramento sa simbahan. Pag-ampo ka na siya. Pero aduna po yung mga personal nga pag-ampo, no? So ang usa ka adunay communitarian, no? Communitarian nga dimension, pero aduna po yung personal nga dimension ang pag-ampo nga. Ako ug ang Ginoo, in the silence of my heart, I talk to God, I articulate to Him, and I listen to Him. Kay sa pag-ampo man gud makita nato nga ang labaw sa tanan mao ang Ginoo, no? It takes a humble heart to pray. Because when we are so self-sufficient, kanang murag sa atong panghuna-huna, wala na tayo kinahanglan. Ngano mo ampo pa man kung wala ka na panginahanglan. Pero kung sige tag-ampo, makita gyud nato nga tao ra gyud ko og nagkinahanglan ko sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mao na nga miampo ko kay misalig ko kaniya nga siya ang maoy pinakakusgan sa tanan. Sa mga butang nga wala ko'y mahimo, aduna siya'y mahimo. Ug sa mga pangutana nga walay tubag, ang Ginoo ra go'y makatubag ni ana sa ako. Ngano ang pag-ampo kinahanglan buhaton ilabi na sa Kwaresma? Ug unsay angay nga iampo sa Kwaresma? Nganong kinahanglan ng communal prayer, si Jesus mismo misulti nga where there are 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Misulti si Jesus nga importante ang communitarian dimension sa pag-ampo. Okay pud na kanang personal prayer ako ug ang Ginoo. Pero sa atong pagtuo bilang Kristiyano, bilang Katoliko, dili lang taman nga ako ra ug ang Ginoo. Importante pod ako ug ang Ginoo ug ang akong kaigsuunan. No? So because I am one in the community, I am one with the community, I belong to a community. And the community can also pray for me. Mao gani na sa ebanghelyo nga katong adunay usa ka paralisado nga dili sila makasulod sa balay kung naasa si Jesus, gibuksan nila ang bubong sa balay o gipanaog nila si Jesus, no? O sa may gisulti sa ebanghelyo, katong nakita ni Jesus ang pagtuo sa mga tao nga nagdala sa paralisado, giayo ni Jesus ang paralisado, no? So dili ang pagtuo sa paralisado ang nagpaayo kaniya in that instance, kundi katong pagtuo sa mga nagdala kaniya padulong kay Jesus, no? So makita nato dinhi ang dimension sa pag-ampo nga dili lang siya personal, no? Personal prayer, personal relationship with God is good because it starts from there, no? Kung aduna na ko'y relasyon sa Ginoo, now I can also relate to my brothers and sisters, no?
dili ta pwede nga ako lang ug ang Ginoo ug tama na. No, kay dili mao kana ang gusto ni Jesus. Dili naman nga ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, no? And we always pray as a community, no, because the community can also pray for us, no? Sa mga parokya adunay kahigayunan sa mga nga ihatag nga penitential services, mga sakramento sa confession, no? Labing importante ang pagkumpisal. We take the opportunity, grab the opportunity because it prepares our hearts, no? And it makes us also prayerful persons, no? And this is the only way for us to change our lives in prayer, and deep prayer, no? Together also with acts of charity and fasting in the season of Lent. So sa panahon sa Kwaresma, kay kanisya pagprepara naman sa atong kasing-kasing alang sa paguban sa Ginoo, pakusgo nato ang atong pagampo alang sa Ginoo. No? So mauna ang kauban sa pagpuasa, acts of charity sa atong mga kaigsuunan, ang pagampo kabahin pod sa pagpakusog sa atong kasing-kasing alang sa Ginoo, no? So we intensify our prayer, which means that the season of Lent is a season wherein there are many opportunities for us to pray. Kay usahay, dali natong makalimutan manggod mao ang atong pagampo. Ang season sa Lent mao kini ang panahon nga muampo ta nga mas pakusgo nato ang atong pagampo sa Ginoo, no? Salig yun ta sa Ginoo, no? Pag hatag sa pugos nga kaugalingon sa Ginoo.